Magandang araw sa ating lahat. At ang video natin na ito ay sigurado makakatulong sa inyo ng malaki. So, kailangan mong panoorin to hanggang sa matapos para may matutunan ka. Yung may mga problema sa ating mga washing, ito yung sagot sa mga problema nyo. Kapag yung ating wash ay ayaw umikot o di kaya mahina siya umikot, ito lang yung dapat nyong gawin at wala nang iba pa. Para malaman nyo kung ano yung kanyang sira at para maayos nyo, ito yung pinaka the best na gawin nyo kahit wala kayong tester, ay madidetect nyo o magagawa nyo yung ating washing. So ganito lang, para mas maliwanagan kayo, ipapakita natin, isasaksak natin itong ating washing. Gumagana pa daw itong kanyang spin motor, at yung ating wash lang ang nagka-problema dahil ginagamit siya at biglang huminto at parang may nasunog sa loob. So pag ganito yung mga problema nyo, ganito gawin nyo. Una, saksak natin para mas lalo kayo malinawan. So ayan mga guys, nakasaksak na siya. So subukan na natin itong spin muna. So ayan, gumagana siya. Oops! Sira yung ating sira rin yung ating spin, at ito muna at wash ang ating ituturo. So subukan natin siya, panda rin. Tumutunog yung kanyang yung kanyang wash timer, pero hindi man lang umikot yung ating motor o yung ating pinaka flywheel ng ating washing. Basta lagi nyo pong tatandaan mga guys, kapag ayaw umikot o mahina umikot yung ating washing, isa lang yung pinaka problema doon, yung kapasitor lang. Maaring sunog, maaring sumabog, o maaring may defect na siya, o di kaya shorted. Para magawa nyo, buksan natin sa loob at ipapakita natin at sigurado 100% sira yung ating kapasitor. Na pwede alisin dito. Ayan lang. Yan. So ito yung kanyang kapasitor. Yan, zoom lang natin para makita nyo maigi. So ayan yan. Unang problema, sumabog yung ating kapasitor. So ito siya. Ayan. So ayun 100% na ito na yung kanyang naging problema, sumabog tong ating kapasitor. At nagpakita yung kanyang problema, ayan, sabog. So may mga klase tayo ng kapasitor, maaring ganito, bilog, at maaring ganun din, square. So dahil sumabog to, itan natin. So guys, ito yung kanyang kapasitor, may 4 na wire. Kapag standard pala kasi itong ating kapasitor, hindi pa napapalitan, kung nakikita nyo, isang kapasitor lang, pero dalawa yung kanyang laman, kapasitor ng spin at kapasitor ng washing. So ang tanong dito, paano mo malalaman sa mga 4 na wire dito kung saan yung papuntang spin o sa papuntang washing? So ganito lang kadali mga guys, ituturo ko. So para malaman nyo kung saan papunta yung mga wire dito. So eto, una tingnan nyo dito sa kanyang mismong likod. Ayan, nakasulat siya. Makikita mo, wash motor, spin motor. So makikita mo yung kapasitor doon, mababasa mo at saka yung mga kulay niya. Then pangalawa mga guys, ayun, kung titingnan nyo mismo sa kanyang motor, ay may nakadikit na doon na instruction. So i-zoom natin. So kung nakikita nyo yung RW, ibig sabihin ay red white, at yung BW ibig sabihin ay blue white. So ayan, RW at saka
blue W. So ibig sabihin yung ating spin motor, dahil spin motor to ay red white at saka blue white. So hanapin natin dito yung ating red white at saka blue white. So ayan, red white at saka blue white. Ayan. So ibig sabihin itong dalawang to, red white at saka blue white, itong dalawang to, ito red na may white at saka blue na may white, ay ito yung kapasitor ng, o ito mismo yung wire galing dito sa kanyang kapasitor papunta sa motor. So ito yung magkasama, at yung ating washing ay babasahin din natin. So ito yung ating washing motor, 9.7 microfarad, pure na red at saka blue. Ayan. So hanapin natin din yung pure na red, ito yun, at saka pure na blue. So ito yung magkasama. So ito yung nangangahulugan na ito yung kapasitor ng ating washing. So ito yung ating puputulin natin to. So ayan mga guys, putol na siya. So hindi na natin to kakailanganin dito sa may baba. So ito, kakabitan natin to ng kapasitor. So kapag nagpalit pala kayo mga guys ng kapasitor, basahin nyo kung ilang microfarad yung ating dapat bilhin. So ayan, 9.7 microfarad at 3.8 microfarad. So ibig sabihin yung mas mataas yun yung ating wash, then yung mas mababa yun yung ating spin motor. So yung 9.7 dahil washing yung ating papalitan, ayaw umikot, so yung 9.7 ang dapat natin bilihin. 9 o 9.5 hanggang 10 microfarad pwede ilagay dyan, ipalit kung wala kayong mahanap na 9.7. So yung 3.8 para sa spin motor natin yan. 3 hanggang 5 lang yung ating spin motor. Kapag nagpapalit kayo, yung mas mababa sa spin motor at yung mas mataas ay yun sa wash natin. So ang dapat natin bilhin ay 9 o 9.5 o hanggang 10 pwede natin ilagay o ipalit dito. So yun yung dapat natin bilhin. So ganyan lang kasimple mga guys. Wala nang mga maraming sat-sat o maraming mga palipaliwanag. Basta lagi nyo isipin, pag basta ayaw umikot o yung mga washing o yung spin, halos magpatulad lang sila troubleshoot. Basta mahina o ayaw umikot, palitan nyo lang tong kanyang kapasitor at magiging okay na yan. Pero kapag pinalitan mo pero ayaw pa rin, ibig sabihin yung kanyang motor na yung kanyang sira at hindi mo na magagawa yan, at kailangan mo lang mag-rewind o bumili ng bagong motor ng ating mga spin o washing. So ganun lang kadali mga guys. Pagka pinalitan mo na yung kanyang kapasitor at ayaw pa rin, so yung motor na yung may problema. So basta gagawa ka ng ng mga washing o spin ay kapasitor. Maraming nabibili na sa nasa 250, depende na lang sa mga lugar nyo kasi. Pero sa Shopee nasa 100 o paglagay pala nito mga guys, okay lang yan, kahit baliktaran okay lang yan, walang problema. Ang importante dito ay may kabit natin silang dalawang itong wire. So ayan, i-testing, saka natin siya lagyan ng mamaya ng electrical, maging safe. So testingin na natin. So nakasaksak na siya mga guys. Ayan siya, kailangan na natin siyang i-test. So 100% gagana na to basta okay yung kinabit nyo na kapasitor. Ayun ayun di ba napakasimple ang gumawa ng mga sirang washing, simple. Hindi mo na kailangan ng mga tester o hindi mo na kailangan pagwas sa mga iba.
dahil ikaw mismo ay makakaya mo basta mapanood mo itong video na to. Napakasimple, di ba? So ulitin ko mga guys, basta ayaw umikot yung ating washing o spin man, o maging unang gawin nyo, palitan nyo muna yung kanyang kapasitor. Then pagka ayaw nyo ng kapasitor, yung kanyang motor mismo tayong problema. So simple. So kailangan natin siya para maging safe na itong ating so kung may natutunan ka sa mga video, kung may natutunan ka sa tingin na po ng ano dyan, ng subscribe na rin yung kanyang notification para lagi kang updated kung may mga video tayong salamat and God bless po sa ating lahat, at sana na may naitulong na naman at kahit